Mga kababayan, meron ho tayo ngayon na pinaka-latest na update dito po sa bagyong Maymay. Ito po ay nasa landmass pa rin po natin dito sa may parte ng Ilocos Sur. At sa ngayon ho, ito ay nasa Bangged, Abra. Meron pa rin po mga lugar na nakataas sa wind signal number 1 hanggang signal number 2. Aalamin pa rin natin yung mga heavy rainfall warning dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa dahil po sa habagat. Ito rin pong Typhoon Dolphin, still minomonitor pa rin natin dahil po nakikitaan ito ng paglapit sa PAR. Pero hinahatak nito hindi lamang po ang bagyong Maymay, pati po ang habagat o southwest monsoon. Pero bago natin simulan, pa-share po ng update natin para marami ho ang makapanood. Importante ho, nasa urgent update tayo ngayon sa lagay ng ating panahon. Ngayon, ito pong bagyong Maymay, nagme-maintain po ang lakas sa 65 kilometers per hour. At kung titignan nyo, i-zoom in natin, makikita nyo mabuti, ay kasalukuyan itong tinatawid po, no? Ang silangang bahagi ho ng Luzon. Tinataglay po nito ang bugso na umaabot po sa 110 kilometers per hour. At ang pagkilos niya medyo mabagal naman, pa-eastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Kapag mabagal ho ang kilos ng isang bagyo, isang sama ng panahon, mas maraming ulan pong ibinibigay nito sa mga lugar na direktang naapektuhan. Pero inaasahan naman mamayang gabi o hanggang bukas ho ng madaling araw ay hihina na ito sa pagiging tropical depression hanggang sa maging low pressure area. Hinahatak po yan ng Typhoon Dolphin at ang nakikita nating senaryo, pwedeng magsanib o sumanib itong bagyong Maymay dito sa malakas na bagyong Dolphin. Ngayon naman ay alamin natin yung mga lugar na hanggang ngayon ay nakataas pa rin po sa signal number 2. Hindi pa rin binababa actually kasi nasa category 2 pa rin po tayo. Kaya nga lagi ko sinasabi, dapat lagi ho kayong nakaantabay sa update ni Kuya Francis, no? Dahil may mga pagbabago sa mga lakas ng bagyo at direksyon. Ang signal number 2, ito po, nandito pa rin po sa may parting Ilocos Norte, northern and central portion po ng Ilocos Sur. Nakataas ang signal number 2 dyan. Kasama sa apektado ang western portion po ng Apayao, signal number 2 din. Abra, western portion po ng central portion po ng Kalinga. Kasama din sa mga lugar na apektado ng signal number 2 ang western and central portion po ng Mountain Province. Ang mga lugar na apektado ng signal number 2 ay merong warning lead time na 24 hours o 24 oras. At may taglay ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Bagamat ito sinasabi ko hindi naman ganun kalakas ang signal number 2, pero napakaraming ulan po ang ibinibigay niyan. Bukod kasi sa bagyong Maymay, sumasabay din ang hanging habagat o southwest monsoon na siya nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero safe na safe po ngayon, no? Hindi naman natin sobrang safe ang ilang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Nakahagip din ng habagat pero hindi ganoon yung epekto. Kaya ang sinasabi ng ibang kababayan natin, ako sa Luzon naman umulan kasi tapos na sa Visayas at sa Mindanao noong mga nakaraang mga bagyo. So proceed ho tayo. Dito naman tayo sa mga lugar na apektado po ng signal number 1. Nakataas pa rin ang signal number 1 natin sa Ilocos Sur, sa may La Union, northwestern portion po ng Pangasinan, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, kasama po ang Benguet, southern portion po ng Babuyan Islands, kasama ang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portion po ng Aurora. Ang signal number 1 natin, meron huyang tinatawag na warning lead time na 36 hours, no? Duration yan, sa loob ng 36 hours, mararamdaman ho ang epekto ng signal number 1 ng bagyong Maymay. Marami hong naguguluhan, explain ko mabuti kasi akala nila ang bagyong Maymay kasunod itong bagyong Dolphin. Ang bagyong Dolphin, letter D, ito po ay kanyang international name, wag tayong maguguluhan. Alamin natin mamaya, no, kung ano bang sitwasyon ng bagyong Dolphin, pero tignan muna natin kung nasaan ang direksyon yan. Itong bagyong Dolphin po, no, ay meron pong lokasyon na 1,345 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. At merong lakas ng hangin na umaabot po sa 150 km per hour. May pagbugso naman na 185 km per hour. Ang pagkilos medyo mabilis. Nasa 25 km per hour pa westward po
Kung mapapansin nyo sa ating pinaka-monitoring system, hindi na ito papasok sa PAR. Pero yung kanyang wind field o yung tinatawag natin na radius po ng Typhoon Dolphin ay nakakaabot dito sa parte ng extreme northern Luzon. At kapag hinigop na niya ang bagyong Maymay, dodoble ang lakas nito o mas lalawak yung wind field niya o yung radius po ng hangin na kinakailangan po nating paghandaan. Kasi kahit mawala na o higupin na itong bagyong Maymay at mawala na rin ang epekto o lumayo na totally ito pong Typhoon Dolphin, mananatili pa rin po ang habagat o southwest monsoon ng mga ilang araw. So tuloy-tuloy tayo, alamin natin yung mga lugar na nakataas ngayon sa mga heavy rainfall warning o dami ng mga pag-ulan dahil hindi po biro. Ngayong araw po ay walang pasok ha sa mga nagtatanong. Idineklara ho yan ng gobyerno natin na walang pasok dahil po sa habagat at dito po sa Tropical Cyclone Maymay. Ngayong hapon ho, meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin dyan sa may Ilocos Sur, La Union, sa may Benguet at Pangasinan. Meron naman 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Ilocos Norte, Abra, Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Pampanga at nalalabing bahagi ho ng Bulacan. Yan ho ay dahil sa bagyong Maymay. Meron tayong heavy rainfall warning outlook dahil po sa southwest monsoon o hanging habagat. Tingnan nyo mabuti yung hanging habagat, no? Talagang nangyari yung tinatawag natin na rapid intensification o yung mabilis ang paglakas ng habagat dahil nga po sa Typhoon Dolphin. So meron po tayong moderate to heavy rains ngayong hapon po na aabot sa 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa parte pa rin po ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas naman ho ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan diyan po sa may Occidental Mindoro. At meron namang moderate to heavy rains na aabot sa 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Antique. Pagdating naman po ng August 8, araw po ng Sabado, heavy to intense rain ng ating aasahan na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Zambales, sa may Bataan, kasama po ang La Union, Benguet at Occidental Mindoro. Hindi pa tapos dahil moderate to heavy rains ang aasahan na merong 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Bukas din ho ng hapon hanggang sa Sabado ho ng hapon diyan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Abra, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at sa may parte po ng Antique. Ngayon, ito po, no, ang habagat o southwest monsoon ay tatagal po ng halos isang linggo. Kahit mawala na o humina na sa pagiging LPA, ito pong bagyong Maymay. Dahil po, nag-i-stay pa rin o nanatili pa rin sa may taas ng ating bansa, no, o malapit sa ating PAR, ito pong Typhoon Dolphin. May mga nagtatanong kung bakit daw ang mga super typhoon ay hindi nagla-landfall sa atin. Well, kabayan, gusto mo ba mag-landfall ang mga super typhoon sa ating landmass? Bakit daw puro mahihinang bagyo? Ganito po kasi yan, no? Ang sinusundan kasi ng mga super typhoon, no, typhoon category na bagyo ay yung mga parikurbang hangin. Normally, meron tayong nagiging barrier kasama na dyan ang bundok ng Sierra Madre dyan sa may bandang North Luzon na siyang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng pag-record, no, ang mga typhoon o super typhoon. Kung magkaroon man yan ng landfall scenario, humihina naman po. Pero base ho sa ating mga update, itong mga nakaraan, yung mga super typhoon tulad ng super typhoon Inday, super typhoon Francisco at ito pong Typhoon Dolphin ay nagre-rekorba at hindi po direct na tumatama sa ating kalupaan. Ganun naman ang mga mahihinang bagyo tulad ng bagyong Maymay, karaniwan ho nabubuo na yan sa loob ng ating PAR o sa loob na ng ating bansa bilang LPA at nade-develop na lang po bilang tropical depression o mahinang bagyo. Kaya ito po, ugaliin pa rin natin mag-antabay sa update ni Kuya Francis. Ako po, no, kapag ganitong meron tayong bagyo, dinadalasan ko na po ang mga update para malaman ho ng mga kababayan natin. And malaking bagay kung isi-share nyo ito para mapanood at malaman ng mga kababayan din natin ang lagay po ng ating panahon. Yung mga low-lying areas, lalo po sa parte ng Metro Manila, dahil kung makikita nyo, stable pa rin ang mga pag-uulan. Humihinto naman, pero sa hapon hanggang sa gabi, at madaling araw, magtutuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-ulan. So tanong, nakakatakot ba itong
bagyong Maymay habang tinatawid niya itong silangang bahagi ho ng Luzon. Actually, hindi naman po, hindi kasi ito malakas na klase ng bagyo. Walang masyadong malakas na hangin, pero marami ho mga pag-ulan. Sapat din para matubigan yung mga dam natin, yung mga palayan. Sa parte po ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, mga localized thunderstorms pa naman po, no, ang magpapaulan dyan. Ang mga thunderstorm natin, meron pong dalawang kategorya, merong mahina at merong malakas, and usually sa bandang hapon ho at sa gabi yan nagpapaulan. So ngayon, yan muna ang latest update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Mamaya ulit mag-a-update tayo. God bless po sa inyong lahat.